tikisin. Ipamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kayamanan man, ang lahat ng tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. So tonight, we'll be talking about, with God, all things are possible. Okay? Not with your job, not with your money, but with God. Anong sabi ng Luke 1:37 on your King James Bible, okay? For with God, nothing shall be impossible. Father, we thank you. Salamat sa inyong kabutihan, salamat sa inyong kahabagan, salamat sa inyong pangunguna, pagpapala, at salamat po sa inyong pagmamalasakit. Samahan mo po kami, bigyan mo po kami ng kahabagan at kawaan, tulungan mo pong makita namin, Panginoon, that we are learning to trust in you, to look forward to with a desire and reasonable confidence, that we will learn to believe, to trust. Samahan mo kami, bigyan mo kami ng tagumpay sa pangalan ni Kristo Jesus. And all God's people say, please be seated. Thank you very much. I'm so happy that, last Monday when we were kahapon, nung kami po'y nasa Pampanga, mula rito, ako'y nagmotor papunta ng Pampanga at sumama si Pastor Benny, a 70-year-old pastor, 53 years in the ministry, nakipag-ride from here going to Pampanga, and he was so happy. Sabi niya, Joey, nung Sunday, wala na kaming spacing. Sabi ko, sa amin din ho. Kasi alert level 1 di ba? Kailangan meron lang tayong mask, okay? So sanayin na natin at dapat nating maintindihan na pag pupunta ka sa church, okay? Hindi mo bahay to. Bahay ng Panginoon to. Is that correct? Okay? Is that correct? Pag ako pupunta sa bahay mo, hindi ako pwedeng umupo kung saan ko gusto umupo. Tama? Tama ba yun? Kung saan mo ako pauupuin, doon ako uupo. Ang tawag doon, discretion. Ang tawag doon, mayroon kang tinatawag na pagrespeto sa may bahay. Hindi natin bahay ito ng Panginoon. Okay? So dapat lahat ng mga kaanib ng simbahan ay matutong sumunod sa mga asher. Hindi kung saan mo gustong umupo, hindi mo bahay ito. Bahay ng Panginoon to, so dapat tayong sumunod. Okay? Kung saan tayo iad, doon tayo. Now, having said that, hindi ka ba natutuwa na alert level 1 na? Pero nag-alert level 1, pero sandamakmak naman ang haharapin nating problema. Am I right? We will have challenges. Okay? And I would like to tell you, never let your impossible situation intimidate you. Huwag sasabihin ni Ariana, paano pa ako makapag-college? Huwag sasabihin ni Matilda, paano pa kikita yung tatay ko? Huwag sasabihin nitong si Fernan, saan ako kukuha ng tinatawag na pambili ng gamot ko? Nagtataasan lahat. Hindi dapat sabihin ng isang tao yung imposibleng sitwasyon because things are getting harder and difficult that it will intimidate you. Remember, 1997, nagkaroon ng Asian financial crisis. Okay? Nagkaroon ng tinatawag na pagbagsak ng ekonomiya mula sa Thailand, papunta ng Singapore at buong Asia ay tinamaan. At tayo po'y kasama. Anong sabi ko noong January of 1997? Hindi po affected ang eklesiya ng tinatawag na financial crisis kasi hindi nakasalalay ang ating resources sa tinatawag na World Bank. Hindi nakasalalay sa tinatawag na ekonomiya ng sabutan, kundi nakasalalay sa obedience ng mga kaanib ng simbahan. Okay? So kung meron kang obedience sa Diyos at meron kang pagsunod sa salita niya, kahit gawat, sabi ng Ilocano, pag sinabing gawat, walang kita, walang obra, walang ganansya, wala kang pag-unlad. Kahit gawat yan, kahit mayroong paghihirap, okay? Pag ikaw ay natutong sumunod, ilang kasaysayan na ang nakita mo sa Bible na mismong ang sabi ng tao, ng babae, wala akong maibibigay na tinapay sa iyo, kundi isang kakarampot na dakot ng harina at kakaunting langis. At pag ito'y niluto ko, ihanda ko to, kakain ako at anak ko, hindi ka kasama, walang church, walang offering, at pagkatapos to, iintay na namin ng kamatayan. Anong sabi ng propeta? Okay? Anong sabi ni Elijah? Ipaghanda mo muna ako, okay? At pagkatapos kumuha ka na sa iyo. At kasi ang pangako, ang gusin ng langis ay hindi matatapos. Ito yung sinabi sa 1 Kings chapter 17. 1 Kings chapter 17, okay?
mula sa verse number 10. Tingnan niyo, sabi ng Panginoon sa verse number 10, at siya'y pumunta sa Zarephath at naroon ang babae. Siya'y nangangalap ng stick at siya'y tinawag niya at sinabi niyang, bigyan mo nga ako ng tubig. Ni walang hani ho, walang tinatawag na pagiging folksy o pagiging friendly. Ako nga pala itong si Ian. Ako nga pala itong si Martina. Ako nga pala itong si Manny. Walang ganon. Sabi niya, bigyan mo ako ng tubig. Kunit itong babaeng ito'y masunurin. Itong babaeng ito'y mayroong imposibleng sitwasyon. Ano sabi sa verse 11? Okay? At nang siya'y kumukuha na ng tubig, nag-utos na naman, dalan mo nga ako ng tinapay sa iyong kamay. Ano sabi sa verse 12? Ay, Ginoo, hanggat ang Diyos mo'y nabubuhay, wala akong tinapay, kundi isang dakot at kakaunting langis. At pagkatapos kung iluto ito, ako'y nangangalap ng patpat at ako'y kakain, ako at anak ko, walang ministry, walang church, para kami kumain at tumatay. Ibig sabihin, that was the last meal. Ikaw meron ka pang lakim eh. Ikaw meron ka pang Spanish sardines. Ikaw meron ka pang skyflakes. Ikaw meron ka pang nakatago sa cabinet. Ito wala na. Okay? Wala na. Bakit kinakapos? Walang Diyos eh. Ba't kinakapos? Me and my son, that is exactly what will make your life harder. Me and my son, wala sa perspektibo niya, wala sa pananaw niya, wala sa kanyang panukala, yung gawain, yung Diyos, yung salita, yung gawain ng Diyos, na kung saan dapat tumulong. Ano sabi sa verse 13? Okay? Huwag kang matakot. Gawin mo, sinasabi ko sa iyo, dalan mo muna ako ng cake, dalhin mo sa akin, at pagkatapos, gumawa ka sa iyo at sa iyong anak. Paano mangyayari yan? Okay? Faith is obeying God when it doesn't make any sense. Faith is taking God as His word. Bakit? Sabi ng verse 14, sapagkat nangako ang Diyos, ang barlo nila hindi masasayang, ni ang krus of olive matatapos hanggang sa sinabi na magpapadala siya ng ulan. Okay? Mga kapatid, let me just remind you, this woman is not even a Jew. She's not an Israelite. She was from a Gentile country, okay? Sa Zarephath. Hindi Judean. Anong kinalaman niya sa tinatawag na pangako ng Diyos? Okay? Parang tayo. Wala tayong kinalaman sa Israel. Tayo'y mga hintil. We are not part of the promises of God. Pero ano sabi ng Panginoon sa verse number 15, okay? Ano sabi? At siya'y umalis at ginawa ayon sa sinabi ng pastor. Ayon sa sinabi ng manggagawa, ayon sa sinabi ng propeta. Siya, yung babae, yung propeta, at yung kanyang tahanan ay kumain. Anong sabi niya? Pag ako'y kumain, mamamatay na kami. Yun na sinabi ng verse number 12. Me and my son, and we will die. Okay? Pero dito sa verse number 14, okay, verse number 14, okay? Sabing ganon, may pangako, pinaniwalaan. Verse 15, anong sabi? Siya ay kumain at yung kanyang bayan at sila ay kumain ng maraming araw. How can you explain that they have shortages? Why? With God, all things are possible. Nothing should intimidate you. Nothing should terrify. Nothing should put you on a corner at sabing wala ka ng pag-asa. No! My God is a God of the impossible. Nothing is impossible with God. Ang hinahanap ng Diyos, faith. Ang hinahanap ng Diyos, obedience. In this time of pandemic, in this time of uncertainty, in this time na meron tayong mataas na produktong petrolyong babayaran. Okay? May nag-text sa akin, sabing ganon, Pastor, ibinibenta ko yung motor ko, ikaw ang naisip ko. Baka pwedeng bilhin mo to, 68,000. Kasi mataas na presyo eh. Ako'y bibili ng Aeromax para mapano, para pwede sa highway. Sabi ko, titignan ko, iaalok ko kung may bibili, ha? Kasi mataas na. Nahihirapan kami. Ibig sabihin, ito'y taga Sariaya, Quezon, okay? Para alukin ka. Bakit? Kasi nahihirapan eh. Ito'y pinakakatiwalaan ng kanilang mayor doon. Okay? Pero ramdam ang pag-ihigpit sinturon. Okay? Pero sa isang anak ng Diyos, itong ganitong mga sitwasyon, itong mga ganitong uncertainty, itong mga ganitong kakapusan ay hindi dapat mag-intimidate sa iyo, hindi dapat mag-terrify sa iyo, hindi ka dapat mawala ng pag-asa, okay?
Because the Bible says, for there is nothing impossible with God, and there is nothing that God cannot do. Walang pwedeng hindi magawa ang Diyos. Kanya pag napipinto yung pagtaas ng petrol, kahit maging 100 piso pa ang halaga ng petroleum produkto, instead of you being intimidated, instead of you being fearful, instead of you being scared, instead of you having that thought na kaya ka ba? Okay? Intimidated by that seemingly impossible situation, dapat ito yung magmo-motivate sa iyo para ikaw ay mag-pray ng gusto, para ikaw ay maniwala ng gusto, para ikaw ay magtiwala, para ikaw ay mag-intay at umasa ng umasa at maging dependent sa Diyos. Hindi trabaho, hindi negosyo, hindi rin yung kamag-anak mo sa pag... Kasi may pinagdadaanan din yan eh. Sino sa atin ngayon ang di matatamaan ng napipintong pagtaas ng petroleum produkto? Sino sa inyo, sa tingin mo, ang di na mababahala sa tinatawag na COVID? Lahat. Sino lang di affected? Ang Diyos. Your obedience, your faith, your being still, will not and should not intimidate you, but you should learn to pray more, you should learn to believe more, to trust more, to wait more, to expect more from God, and to depend more on God. Kanino ka umaasa? Okay? Imagine 26 years ago, I became your pastor. I have nothing to offer but the Word of God. This is not the system then. Garahe lang to. Then I stood at you and said, gawin natin to. Nagsimula tayong mangarap. 97, Asian financial crisis. Anong ginawa? Tapos natin to. 2008, tumayo ako sa inyo. We're gonna buy the property at the back. And we bought it. Okay? Pagkatapos matapos to. Okay? Yun naman yung nagkaroon ng tinatawag na recession sa Amerika. Okay? Tayo nagkaroon lang ng economic slowdown. Ang Amerika yung naapektuhan, bumagsak ang ekonomiya. Pero tayo hindi. Nagpatuloy tayo, nagtayo tayo ng building, natapos ito for the glory of God. Ang tanong, may naghirap ba? Meron, yung hindi naniwala. Meron bang ng problema? Meron, yung hindi nagtiwala at hindi nagintay, yung taong ang sinandalan ay yung pangako ng mga tao. Pero yung taong nagtiwala, yung taong sumunod, yung taong nagpasakop, pinagpala. Now, what should intimidate you? What are the things that will make you and cause you to lose your faith? Okay? Gusto kong sabihin sa inyo, it doesn't matter how impossible a situation may seem. Okay? Pwede kang umasa, pwede kang maging tiyak that God na nagsimula ng mabuting bagay sa iyo ay tatapusin ito hanggang matapos. Meron bang ginawa ang Diyos sa iyo? Okay? Did God do some miracles in your life? Ibig sabihin, kung ikaw ay binata, nakaasawa ka, is that a good thing? Nakaasawa ka. Amen? Oh. Halimbawa, binigyan ka ng anak, is that a good thing? Oh. Ibig sabihin, kung binigyan ka ng asawa, binigyan ka ng anak, tatapusin ng Diyos yan hanggang sa siya ay makapag-graduate. Kung ikaw ay nakaaral ng elementarya, kasiyahan mo na ikaw ay may certain na makakapag-high school ka. Pag nakapag-high school ka, pwede ka makapag-college. Pag nakapag-college ka, merong nag-iintay na trabaho sa iyo. How many times I told you, back then, okay, back in the 1983, 84, 85, when I was still studying sa TUP, sabi ko, Lord, hindi ko pwedeng tapatan itong mga kaklase ko, ang tatalino. Mga cum laude yan, mga valedictorian, puro ko, ako'y hindi. Ang aking puhunan ay katapatan sa iyo. Pinakita ko sa Diyos na habang ako'y nagtaaral, ako'y nag-aakay ng kaluluwa, ako'y nagba-Bible study. At the same time, sinisikap kong maging competent. Nag-aral ako, ginalingan ko. Kanya nung graduate ako, top 3. Okay? Bakit? Patotoo eh. Oh. Anong nangyari? Ako hinahanap ng trabaho. Okay? Kanya nung nag-resign ako noong 1987 to be a staff of the church. People were saying, you're crazy, Joey. Paano yan? Paano ka mag-aasawa? Paano ka magkakaroon ng pangarap? Nag-full-time ka nga. Mas maganda nga naging buhay ko ngayon. Dahil ang katwiran ko, ang Diyos na nagsimula ng mabuting bagay sa akin, ang Diyos din ang nangako na tatapusin niya ito. Okay? May sinimulan bang mabuting bagay ang Diyos sa iyo? Meron ba siyang pinangako? Ba't mo wala ka ng pag-asa?
Ano sabi ng Philippians 1:6? Okay? Being confident of this very thing, he that hath began a good work in you shall perform it. Tatapusin yan hanggang si Kristo'y dumating o ang kamatayan ay dumating siya. He will finish it. What does it mean? We are still a person that should be increasing, should be growing, and still be submitting to God. Ibig sabihin yan, lulubusin ng Diyos yan. What God starts in your life, He will finish it. Ano yung sinimulan ng Diyos sa'yo? Pinag-aral ka? Kanya pag hindi ka nakapagtapos, kasalanan mo yan. Okay? Kasi pangako ng Diyos pag sinimulan ko sa'yo, tatapusin ko. Okay? Kanya sinimulan kang bigyan ng family, tapusin mo sa Diyos. Sinimulan mo mag-review para ikaw yung mag-masteral o ikaw ng doctorate, tapusin mo yan. Bakit? Because God said, I'm gonna finish it. Okay? Ibig sabihin mga kapatid, what are the things that you think it's impossible? Ano yung mga imposible sa'yo? Okay? Lahat ng imposible sa akin, posible sa Diyos. Kanya kung ikaw ay kukuha ng dictionary, alam mo ginawa ko? Binura ko lahat yung salitang imposible. Buburahin ko yan. Lahat ng imposible, yung salita, imposible, buburahin ko yan. Bakit? I decided, if it is not in God's dictionary, it is not going to be my saying. Sabi ng Diyos Okay? For with God nothing shall be. Balikan mo nga yung 137. Okay? For with God nothing shall be. Okay, spell impossible. You know what when I read that? I am possible. Right? Huwag mong pagduktungin kasi. Am I right? Ibig sabihin, Johans, pwede ka makapag-high school, senior high. Okay? Ibig sabihin, no matter what happens, okay? In fact, I always tell you, okay? Hindi ko naranasang mahalin ako ng tatay ko. Hindi ko nasasabihin ng nanay ko, magsikap ka, mag-aral sa No, nag-uugas ako niyo kasi wala na silang bilib sa akin Okay? Wala nang bilib. Dahil naging pabaya ako nung high school days ko. Okay? So, nung masave ako, sabi nila, wala nang pag-asa si Joey. Tama, wala. Pero dahil sa Diyos, nandoon ako, I am possible. Okay? Now, si Hudson Taylor, isang missionary. Okay? Mula sa 1800s. Sabi niya ganon, God is doing the impossible in our life. Sabi niya ganon, meron 3 stages. 3 hakbang, okay? Sa bawat gagawin ng Diyos. Unang-una, imposible. Parang imposible kong umibig, imposible kong magkatrabaho, imposible kong magkabay, imposible kong gumaling, imposible akong maging mabait, imposible. Lahat yan dadaanan imposible. Then, ang mangyari, difficult. Mahirap. Ito yan imposible, difficult. Ay, kamote ka. Tama? Yan ang pagdadaanan. You have to walk through that. Okay? Dadaanan mo, okay? Yung salitang imposible, okay? Then dadaan ka sa salitang difficult. Okay? At pagkatapos niyan, imposible, difficult, dahil nanatili ka sa faith, it's done. Tinapos. Sino tumapos? Ang Diyos. Okay? Gusto kong sabihin sa ito, Satan does not want to believe that nothing is impossible with God. Gusto niya sabihin, huwag ka na umasa. Why? Sasabihin niya sa iyo, paulit-ulit, who do you think you are? Sino ka para mangarap? May pandemya nga. Tama? Sino magkakagusto sa iyo? Sino mag-hire sa iyo? Sino ang magbibigay ng trabaho sa iyo? Sino magbibigay ng provision sa iyo? Sino ka para umasa? Sino ka para umunlad? Okay? What makes you think you can be a man or a woman of God? Why would God answer your prayer? Alam ko ginawa mo kahapon. Alam ko sinabi mo. Alam ko limitations mo. Alam ko kung sino tatay mo. Alam ko kung sino nanay mo. Who do you think you are?
What makes you think na magkakaroon ka na answered prayer? And these voices, okay? This temptation, this impression will be lingering in your mind and your heart. At paniniwalaan mo yan. Pag bininiwalaan mo yan, and trust God for the impossible things in your life. Alam mo yan? Mapapahiya ang dyablo. Okay? Alam mo, pag nakikita ng dyablo itong building natin, pag nakikita ng dyablo yung missions conference natin last 2 weeks ago, or last February 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, okay? That week, gumastos tayo ng 1.2 million para sa mga missionary. In one whole week, nagpakawala tayo ng 206,000. Okay? Alam mo, embarrassment sa kanya yan eh. Bakit? Sabi niya, hindi naman kaya ng mga taga-Pasay yan eh. Wala namang kakayahan yan eh. Okay? So what happened, last missions conference is an embarrassment to Satan. Bakit? Sabi niya, hindi natin kaya. At yun naman, sasabihin ng diablo siya, hindi ka makakapunta ng camp. Hindi mo kaya yung 2005, hindi mo kaya yan. Dami-dami mong utang, dami-dami babayaran, no? Mangungurakot ka, mangu-hold up ka, makikidnap for ransom ka, hindi mo kaya yan. Okay? Pero sasabihin ko siya, pag naniwala ka na makakasama ka sa camp, at ikaw ay nakapagbayad, at ikaw ay nakadalo, at ikaw ay nakapunta, saan ba yun? Saan ba yung camp? Sa? Basta! Hindi ko maintindihan. Oo, magaling lang magsalita, pero ang tenga ko, wala. Okay? Kung saan man yan, sa Laguna, kung saan, Okay? Sa Lemery. Yun, Lemery. Okay? Nakarating ka. Alam mo, sasabihin mo sa diablo, pahiya ka, Sabi mo, hindi mo makakasama. Andito kaya ako, wala akong utang, at matututo ko. Sa bawat gagawin ng Diyos sa'yo, sabi ng kapitbahay mo, wala na yan, bungangero talaga yan. Palaawa yan, wala nang pag-asa yan. Pero nag-atiwala ka, nagpasakop ka, nagbago ka, at ikaw ay nagpatuloy. At bawat answered prayer, bawat tagumpay na meron ka, na nakuha mo because you said, it is possible with God. Okay? Kahihiyan ng diablo yan. Alam mo sinasabi ng diablo sa iyo? Hindi ka naman magpapatuloy sa church eh. Kanya ka lang nandyan, yung tropa mo eh. Andyan yung liligawan mo. Meron kang kukunin, okay? Kanya ka lang dyan kasi meron kang inaasahan. Okay? Hindi ka magtatagal. So, pero sa tuwing ikaw ay nagpapatuloy, sa tuwing ikaw ay dumadalo, sa tuwing ikaw ay nagpapasama, sa tuwing ikaw ay naniniwala, pinapahiya mo, diablo. Tanong ko sa iyo, sino pinapahiya mo? Diablo o ang Diyos? Okay? Kasi pag tumigil ka, sabihin ng Diyos, akala ko ba, naniniwala ka that He who began a good work you shall perform. Ba't tumigil ka? Mas pininiwalaan mo yung kantsaw ng diablo? Mas pininiwalaan mo yung sinasabi, who do you think you are? Why would you believe that God will answer your prayer? Why would you believe that God will give you a dream? Why would you believe that God will give you a better life? Mahirap lang kayo. Kanya pag tinitignan ako ng mga tao, okay? They knew for a fact that I was washing jeepneys when I was in college. They knew for a fact that I am dirt poor. And when they look at me right now, they will say, I cannot imagine. Your life should be a testimony. Your life should be a shining example that all things are possible with God. You remember what people said? Hindi na makakabangon niyang Pasay. Wala na yan. This is not my church. This is the Lord's church. Okay? This is not mine. I am just an under shepherd. Okay? Anong ginawa ng Diyos? Itinaas tayo. Okay? Ibinalik tayo kasi gawain nyo to eh. Ang kailangan natin gawin, maniwala. Ang kailangan natin gawin, magpasakop. Ang kailangan natin gawin, you resign as being the content creator of your life. Let God be the creator of the content in your life. Siya, hindi ikaw. Okay? So, maybe you are in a situation that looks impossible. Imposible na makabalikan. Imposible makaon. Imposible na pagtiwalaan. Imposible na makabangon. Okay? Look to God. Rely on His promises. And watch your situation move from impossible to possible. And then, to done. Nung Monday, tumawag si Daddy G. Salva kay Pastor Benny. Benny,
I want you to know I'm not a political person, but I would like you to know that when I listened to Joey, when he was here, I was so blessed. Okay? He preaches a message that everybody loves. And I would like to commit to you that the church, our mission, and all the graduates of Katipunan will support Peace Party List. Sabi ni Tatay Pambira, ang haba ng usapan namin. Sabi ko, Tay, I just did what I can. You know what they're saying? He cannot even step on Katipunan and preach. And people were saying, pag pinag-preach mo yan dyan, hindi na ako pupunta. Okay? And Ernest saw the installation of Pastor Ken. I was there. And they were saying, ba't nandyan yan? Sabi ko, nandito ako, anong gagawin nyo? Okay? Ano yung mga imposible sa'yo? Mas paniniwalaan mo sinabi ng tatay, ng nanay, ng kapitbahay, ng tropa, ng basher mo, kesa sa pangako ng Diyos? Am I right? Ay, lalandi yan, mag-aasawa agad yan. Walang pag-asa yan. Yung ganyang itsura, yung ganyang galawan, ay nako, landi lang yan, yan ang peg yan, ganun lang yan. Ay, nanay agad yan. Yan ang kanyang, paniniwalaan mo yon? Nanatili kang modest, nanatili ka na, bago mo ko ligawan, okay, paalam ka sa pastor ko. Bago mo ko ligawan, dapat maayos ka. Bago mo ko ligawan, ito, ay, embarrassment sa diablo yan. Pero pag nagdadali si Manny, nakita to, niligawan, tapos inunahan na, okay? Embarrassment naman ng Diyos dyan, tama? Ay, tanong ko sa iyo, sino ang embarrass mo? Ang Diyos o ang diablo? Okay? Pag nanatili kang nag-aaral, pag nanatili kang hindi nangungopya, pag nanatili kang hindi nanay mo sumasagot ng module mo, okay? At nagsisikap ka at ikaw ay magiging graduate, okay? Nang hindi ka nangopya sa score key, okay? Na-embarrass ang diablo. Can you just imagine, ha? 2 weeks from now, am I right, Ma'am Primer? 2 weeks from now, we might know kung tayo'y nasa face-to-face. After camp. Okay? So imagine, di ba? What a wonderful promotion that for the school na Golden Treasure Baptist Academy, okay? From impossible to possible, now it's done. Sabi ko nga kay Job kanina, Job, every time I go to churches, every time I speak and I challenge people, I always tell her story because she was so brave. 2004, nakaupo siya dyan. Sabi niya, can I raise my hand? Yes, you may. Sabi niya, Pastor Benny, pwede bang dali natin niya sa Mindanao? Joey, Mindanao daw. Kayo pumunta dyan. Mindanao. Wala. I don't want to go there. But Pastor Benny said, pumunta ka, puntahan mo. I went there, maliit na simbahan, garahe, we slept on a borrowed bed, borrowed room, sirang CR, whatever is there, that's it. Sabi ko, okay, na-burden ako. Let's see what God can do. This is what we should do now. Pam, 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 pam. 2004, okay? Today is 2020. Right now, they have 3,000 square meters of property. They have a building. They have a gym, closed gym, covered gym. They have a house na binigay na sa pastor nila. 500 square meters ang floor area, 4 stories, okay? They have a wonderful ministry at sila lang sa buong Zamboanga Peninsula ang binigyan ng karapatang mag-face-to-face in Dipolog City. Sabi ko, Job, I always love telling those stories. That in Biligan, okay, they were just having a property pero hindi sa kanila, I challenge them to believe in God that those things that are impossible, naging posible, nagkaroon ng 3,000 square meters of property, nagkaroon ng building na maganda, meron silang school, and now it's done. In Butuan, okay? Pastor Vic Serrano, yun ay maliit na simbahan, hindi tapos, I challenge them, the Lord worked the impossible thing, ngayon they have the most beautiful building, at nagkaroon ng ordinansa sa kanilang syudad in Butuan City that on Sunday, pag mesa ng pananaman, ang Faith Baptist Church, sarado yung kalye nila in honor to their worship service. Impossible, difficult, it's done. Ano ang posisyon mo? Ano kalagayan mo? Pastor, wala pa akong sales. Wala pa akong kita. Wala pang nakikitang pagbabago sa asawa ko, sa finances namin. Tama, imposible yan.
tama, it's difficult, but you stay in faith. You stay in faith. Okay? You stay in faith. You motivated to pray more, to believe more, to trust more, to wait more, to expect more, to depend more on God. Impossible, difficult, it's done. Pero halimbawa, bumigay ka sa impossible, tumigil ka. Bumigay sa difficult, tumigil ka. Ano na patunayan mo? Wala kang kwenta. Okay? Imposible lang bibigay ka? Difficult lang bibigay ka? Paano ba pag nag-asawa ka? Paano ba pag nasa college ka? Paano ba pag may negosyo ka? Right? Paano ba pag may sakit ang anak mo? You see? Impossible, dadaanan mo yan. Difficult, dadaanan mo yan. So those two exchanges are very crucial. Bibigay ka kasi imposible. Bibigay ka kasi it's difficult. Paano makikita yung dulo? It's done. Okay? Paano makita yan? Okay? Paano mo maranasan yung it's done? What would you like God to do in your life that seems impossible right now? Anong gusto mong gawin ng Diyos sa buhay mo sa bagay na sa tingin mong imposible? If you truly believe that nothing was impossible with God, how would this next week, itong darating na Monday, 15, 16, 17, 18, okay? O 14, hanggang matapos yung linggo na, how would you look at next week? Kung naniniwala kang walang imposible sa Diyos, kung naniniwala kang lahat sa Diyos posible, yung bang problema mo meron ka ngayon, yun pa rin ba attitude mo next week? Yung pa rin kabigatang meron ka ngayon, yun pa rin ba kabigatan? Sabi mo, wala yan. Dadaanan ko lang yan. You see? Dadaanan ko lang yan. There are many things in this church, in this school, that were impossible from the day it started. It was impossible for me to become an educator kasi I'm not an educator. I'm more of a technical person. Okay? Every time I'm being introduced, they will say, Pastor Joey Sauco, his church school is one of the model status in the entire Philippines. 6 lang yan. Impossible, difficult, it's done. Okay? Kanina kausap ko si Pastor Art. Kalimutan ko yung apelido niya. Sabi niya, I heard na stroke ka. Yeah. Half of my body is dead July 11. But why is it that you don't look like you have a stroke? That's impossible, that's difficult, it's done. Ano yung mga imposibleng bagay sa iyo? Okay? Birthday ni Freddy, sabi niya, tara, wala kang dalang gamit. Sabi ko, unang-una, gun ban. Pag nagdala ko, makikita ko dyan. Sabihin, pastor ka, violator ka. Eh kasi yung kanilang gamit, nandun sa firing range. Inintrega nila. Sabi ni Godwin, gamitin mo yung gamit ko tayo. Sige ka ako. Nakalimutan ko kaliwetis kamote. Sige, di nag-range akong ganon. Hindi ko gamit, hindi ko belt, hindi ko barrel, everything. But I was able to do 36 shots, okay, in less than 20 seconds. At tapon lahat. Eh saan nahirapan ako, pinipindot ko rito kasi wala yung reason niya, tay, kaluwete! Ay, kamote. Doon, kanya nagtagal. Pero sabi niya, hindi mo gamit, pero tinamaan mo. Sabi ko, I look at impossible, difficult, it's done. That's it. Sabi niya, bakit ganon? Sabi ko, no. Muscle memory, everything, it will be good. Kanya lang, sa nito, we cannot post it. Bakit? Wala eh. Nandun lang sa cellphone mo yan. Okay?
Kasi hindi naman maintindihan na hindi ko gamit yan dahil sa inyo yan. Nakigamit lang ako sa inyo. Anong imposibleng bagay sa iyo? Okay? When they saw me kahapon, sabi niya, tayo, pinanonood ka namin. You're running 80, 100 sa NLEX. Sabi ko, dumaan pa nga to si Rode. Ang gulo eh. You look good while you're driving your motorbike. How can that be? Eh, na-stroke nga ako. You see? That you're running 100 kilometers per hour on a motorbike on NLEX. Then here comes Pastor Benny, 70-year-old. Oh, quadruple bypass. Okay? Sabi niya, nak, ang sarap pala. I told you, right? Pag nakakotse ka, kahit bulletproof pa yan tayo, para ka na Netflix. Pero pag nakamotor ka sa NLEX, sa Skyway, para kang bida. Kasi ikaw gumagawa eh. Sabi nila, pambira na papunta mo. Sabi ko, that's the most wonderful thing. That you inspire people to have what you have and do what you are doing. And that's the most wonderful thing. Tanong ko sa iyo. When you have witnessed God doing the impossible sa buhay mo, when you have witnessed God doing the impossible in your family, doing the impossible in your church, anong gagawin mo? Titigil ka sa impossible? Hindi ka na pupunta sa difficult? Hindi mo makikita yung it's done. Okay? Kung alam mo ang Diyos gagawa na maganda, ano ang kaso at ano ang ngiti na meron ka next week? Okay? Sabi ko kay Pastor Ken kanina, Kent, I'm sorry I cannot be sa burial at paglilibing kay Mami Liberty. Tomorrow I'll be going to Ilocos Sur, Ilocos Norte, be back at Ilocos Sur on Friday and be back in Manila. On Monday, I will be in Dipolog with Pepat, but I guarantee you, Rene Tang will be there for me. Okay? Sabi niya, okay, kontakin mo lang si Benji Rene. Sinabi ko sa kanya, Benji, don't make Pastor Kent be so worried about Rene. Ikaw na pumikap kay Rene, doon mo na sa bahay patirahin. Ganda yung bahay nun eh. Okay? Ikaw na mag-alaga hanggang ilibing. Makakasabay mo si Pastor Benny kasi aalis siya ng Monday ng 15. Okay? And he will be at the wake. Okay? Sabi ko, Tay, andyan si Rene, bahala na lang kayo. I cannot make it because you asked me to go somewhere else. Yung bang ginagawa ko, posible, imposible? Sa edad ko. Okay? Imposible ito lahat eh. Okay? Nandito ko ngayon sa Manila, bukas nasa Up Luzon ka, Northern Luzon, and then the following day you will be in Mindanao. Okay? I will be sleeping on different beds next week. I'll be eating different food. But it is not difficult pagkasama ko ang Diyos. It is not impossible pagkasama ko ang Diyos. I want to see it's done. Now, I would like to ask you, with God, all things are possible. Tanong, how? Paano? Paano? Okay? Unang-una, para makita mo maging imposible, maging difficult, ito yung stage ha, imposible, difficult, maging it's done. Paano mangyayari? Unang-una, according to your faith. Walang problema sa Diyos. Ikaw ang may problema. Naniniwala ka bang tutulungan ka ng Diyos? Naniniwala ka bang sasagutin ng Diyos yan? Naniniwala ka bang gagraduate ka? Naniniwala ka bang papasa? Naniniwala ka bang ikaw ay magbabago? Okay? Anong sabi ng Genesis 12:2? Okay? Sabi ng Diyos kay Abraham, gagawin kitang isang dakilang bansa. Pagpapalain kita.
gagawin kong dakila ang pangalan mo. At ito pinakamatindi, thou shalt be a blessing. Maganda na maging dakila ka. Maganda na pinagpapala ka. Okay? Ang tanong ko, blessing ka ba? Am I right? Blessing ka ba? Gusto lang natin yung taas eh. I want to be a great nation. I want God to bless me. I want my name to be great. Ang tanong ko, blessing ka ba? Labas sa family mo, sino pa ang natutuwang buhay ka? Sino pa ang tinutulungan mo? Labas sa family mo. I will make your name great. I will bless you. You will be a great nation. And you shall be a blessing. Naging blessing ka ba sa nanay mo? Paano ka magiging blessing sa nanay mo? Nangungopia ka. Paano ka magiging blessing sa nanay mo? Pasaway ka. Pasaway ka ba? Ha? Paano ka magiging blessing? Eh sa nanay mo pa lang, sumasakit na ulo mo. Tama? Sumasakit na ulo. Eh sa ibang tao pa. Right? Will you be a blessing? Pag ikaw ba pumunta, ang tingin na, ay, grabe. Uwian na, bakit? Madadamay tayo dyan. Baka paluin tayo ng Diyos. Or sabihin na, halika, sama ka. Blessing yan. Okay? Nung sa meeting namin nung Monday, sabi ni Pastor Benny, Joey, hindi ako pupunta sa Pampanga. Sige po, kami pupunta po. Ano oras kaya alis? 7 o'clock. Ba't ang aga? Itay, magmumotor lang po kami. Magmumotor ka? Opo. Sino kasama mo? Susunduin ako ni Probe. Mula siya sa Las Piñas, dadaan dito, magkikita kami sa Shell, ando si Pastor Butch at saka si Godwin, tapos sa total, ando si Pastor Dong, kasi baliwag siya, alam pumunta pa dito. Sabi ni Pastor Benny, Ruben, motor din tayo. Dadaling ko yung Can-Am. Hindi nga, si Joey lang magsasaya doon. Sabi ko, are you sure? Yeah. Sige, nung ma-confirm ko, sabi ko kay Emerson, Tol, sino mga inaasahan mo dyan? Ito, meron pang darating. Sino? Si Pastor Benny. Hindi, tinanggihan na ako. Sabi, ano daw gagawin niya doon? May schedule siya. No, he promised me he will be attending. Patay. Kanya baguhin mo yung diet. Baguhin mo yung pagkain. Okay? Baguhin mo lahat. Bakit? Darating siya. Naghanda. Ay dumating nga. Sabi ko, Tay, kamusta? Ayos lang ako, pero pagod ako eh. Ano ba gamit mo? Nagmotor nga! Enjoy. Ito yung pinakamalayang pinuntahan mo. Sarap, di ba? Yeah. Kanya lang nangalay ako. Pagka nangangalay ka na tayo, close open lang. Pero nakahawak yung isang kamay, baka gumanong ka, madbangga ka. Okay? Pauwi na, ganun ulit ginawa namin. How can you convince a 70-year-old pastor, 53 years in the ministry, quadruple bypass, with titanium and lumbar sa 5 niya, maiksi ang isang paa, okay? Na nag-enjoy. Sabi ko, tayo 60 lang ha, 60. Oo nga, 60 nga lang. Eh, miles yan eh. Di 120 yan. Joey, I love it. Sabi ko, are you okay? Yeah. Tulog kang maaga, bukas, masaya yan. Masakit, pero masaya ko. Tanong ko sa'yo, meron bang matutuwa na gawin yung ginagawa mo? Kasi blessing ka. Again, ano sabi ng Diyos kay Abraham? Gagawin kitang dakilang bansa. Verse 2, pagpapalain kita, gagawin kong dakila pangalan mo at magiging blessing ka. Minsan, tumitigil ka lang dun sa, I will make my name great. Pero wala ka nang na-bless na ibang tao. Mali. Hindi dapat titigil sa'yo. Okay?
May isang sumama sa akin si Prob. Sabi ko, mauna ka na, Prob. Nandun kami sa Santa Ana. Kasi natid ko pa si tatay. Hindi ho, sasamahan ko kayo hanggang sa kwartos yan. Sabi ko, Lord, how can I pay this person? Laging ganun ang ginagawa. Pag magbabiyahe kami, hatid ako. I would like to be a blessing to him. Sabi ko sa kanya, liga, itong jacket ko, kabibigay lang nito. Mali lang ang sukat. Akala large ako, medium pala ako. Bakit po ko? Bibigay ko lang sa'yo. Kasusuot ko lang nito with Kevlar protective gear. Okay? Hindi po kung. No. I want to be a blessing to you. Uwi mo, laban mo ha, laban mo. Pagdating niya sa bahay, tumawag si Pastor Butch. Tol, tuwang-tuwa si Pro, binigyan mo doon ng jacket. Yeah. Tumawag si Dong, binigyan mo doon yung jacket mo kanina. Yes. Magkano ba yun? Ikaw ka na magtanong. Basta masaya siya. Okay? Sabi niya, Tol, thank you, sir. I just want to be a blessing. Ahatid ka rito, kada ride namin, iahatid ka. Okay? Kasi sabi ko, gusto ko magkaroon ka, yung normal na jacket, kasi pag naka-jacket ka pa motor, ay, nagmamotor yan. Ito, naka-casual ka, pero nirepair mo pa yun, di ba? Nirepair mo kasi malaki, di ba? Oh. Sabi ko, gagamitin ko next week. Tinapos ng alas 3. Alas 3 ng umaga, Sunday morning, ang ingay-ingay ng aso namin, ito na po yung pinatahi ni Pastor, ito na po. Sabi ko, next week ko gagamitin, itinapos ng Sabado, ng Linggo. Pero anyway, binigay ko, yun, blessing sa kanya. Okay? Sabi niya, Kong, thank you, sabi ko, I want to be a blessing. Tanong ko sa iyo, may na-bless na ba sa iyo? Spiritually speaking? May na-bless na ba sa iyo? Intellectually speaking? Pag ikaw ba nakausap, mahasa utak o mabobobo? Meron ka nakausap, okay? Ang talas-talas ng utak mo nung makausap mo siya, ay, wasak ang utak ko dito, hindi ko maintindihan to. Tama? Parang ayaw mo nang kausapin, di ba? Parang naging engot. Engot ka na, naging engot ka pa. Okay? Meron ka bang na-encourage na maging blessing siya, ikaw, sa kanya, physically speaking, na mag-iingat siya? Okay? Will you be a blessing spiritually, not just financially, ha? Intellectually, emotionally. Meron ka bang nakausap, nung makausap mo siya, gusto mo nang maglaslas, magpakamatay, tumalon sa building, pero makausap mo siya, nagkaroon ka ng pag-asa. Kasi nakita ka. Okay? Baka mamaya wala nang problema to, nung makausap ka, naglason pa. Will you be a blessing spiritually speaking, a blessing mentally, emotionally, financially? Pag dumikit ba sa iyo ang tao, pagpapalain financially? Uunlad ba siya? Magiging frugal ba siya? Pag sinabing frugal, hindi gastos ng gastos, nagkaroon siya ng good money management. Okay? Nung Sunday, I was not around. Kasi ang tumawag sa akin, kaklase ni Pastor Fajardo sa seminary. Kasama ni Pastor Fajardo sa Paco Bible Baptist Church. Okay? Sabi niya, Joey, that was Wednesday last week, I was in Zamboanga. Freddy De Vega is not available. Siya dapat speaker ko, kanya lang kinancel kasi tay ka ko, birthday niya. Yun nga. O di, pagpipray ko po. Hindi. Ikaw ang pinagbotohan ng mga member dito na ikaw ang mag-preach. Kailan ho ba yan? Sa Sunday. Tay, tatapatin kita, Lord Supper namin eh. Isusumbong kita sa tatay mo. Sige ho, ako na hambala. Gawan ko na ng paraan. Pagpunta ko doon, si Moren kasama ko. Okay? Dumamo na kami sa Gisgis. Yung church ni Pastor Porto. Meron palang bypass sa Ibaan. Daan ka na Ibaan, kaliwa ka, dire-diretso na ng San Juan. Tapos dagdir mo, diretso ng Lucena at saka Bicol. Ang dali! Hindi din natin alam to.
ah. Pagdating kina Pastor Porto, may service sila. Sabi nung aking contact, Pastor, pasok ka, sabi ni Pastor. Di pumasok ako. Nakita ko nga yung asawa ni Pastor Portong namatay. Sabi ko, Nay, nung makita niya, Pastor, niyakap ako. Alam mo kung bakit? Tumawag sa akin si Pastor Porto. Joey, benta mo na yung property mo sa likod. Bakit po? Bigay mo sa mga umalis sa'yo. Tay, okay ka lang? Kailan pa ho kayo, Pastor? 60s pa. Marami kayong member na wala. Opo. Tay, yung ba member mong nawala, binawi offering? Hindi naman. Kung babawin, bibigay mo? Hindi. Ba't sa inyo hindi pag sa akin pwede? Patay. Kanina ba yung binigay offering? Sa Diyos. Ba't sa akin? Sisingilin, hindi naman ako kolektor. Sa Diyos. Sa Diyos kayo. Pero di, okay lang. Nagkasakit yung matanda hanggang namatay. Tumawag sa akin yung mga tao, Pastor, pwede ho ba kayong makatulong kay Pastor Porto? Ay sige ho, ano yun? Wala na kami pambili ng gamot, kulang na eh. Magkano ang gamot? 32,000 per month. Sagot ko isang buwan, sige. Anong gagawin mo sa isang taong kakampi yung kaaway mo at nag-aabogado sa kaaway mo? May sakit. Yan, inaway-away nyo kasi ko. Pwede, tama? Hindi ko ginawa. Binigyan ko pa ng 32,000 at nung mamatay si Pastor, sabi ko, Ramel, I'm so sorry. I cannot be around. I'm here in Pagadian. But you know my heart. Pastor, salamat po sa tinulong mong gamot ha. Ay, wala yun, wala. Di pumunta kami. Nakita ni Moreng yung ano doon. Hindi ko alam, andun yung mayor, yung vice mayor, yung bukal, lahat. Di ako yung nag-preach. Dahil ba ako yung nagpipreach? Biglang tumayo yung bukal, yung vice mayor, ay Bishop Albiar. Magte-testimony ako ha. Ako hindi member ho ako, mako-contribute ako din eh. Ako yung member din eh. Di kantsawan yung mga pastor. Lahat ng politiko, naintindihan yung mensahe ko. Pastor, pagka sarap-sarap po, kami po'y naintindihan namin yan. Sabi niya, lumapit yung bukal na 3-term. Sabi niya, Pastor, I have never heard a message like that. Sabi, wala ho yun. Okay? Pagkatapos noon, yung isang pastor na hindi naman close sa akin, can I invite you to have a coffee? Sige ho. Nagtagal pa kami. Habang nakikinig kami, sabi niya, Pastor, alam mo, pinag-uusapan ka nga namin, itong nangyayari dyan. Kasi sabi ko, imposible, difficult, it's done. Sabi niya, Pastor, babalik ka rin ha? As the Lord allows. Sabi ko kay Nanay Benny, Nay, simula next week, bibigyan ka namin ng support monthly. Ang tawag namin yan, widow's support. Umiyak yung matanda. Hindi mo kailangan yan. Pero gusto kong malaman mo, labas sa family mo, may nagmamahal sa'yo. Pwede kong gantihan to dahil ginawan ako ng mali. Pero hindi ka gagawin. Bakit? Ayoko. Ang dami ko ng problema, gagawa pa ako ng problema. Okay? Kailangan ko ng answered prayer. Okay? Gusto kong makita mo to ha. May 2 bulag na sinabi kay Kristo, pagalingin mo kami. Tama sabi ng Matthew 9:29. Okay? At kanyang hinipo ang kanilang mga mata. Yung 2 bulag. Sabi ng Panginoon, ayon sa pananalig mo, ayon sa pananampalataya mo, mangyayari. Listen to this. Okay? How many answered prayers do you want? Ikaw pipili. How much salary do you want to receive? Ikaw pipili. How big your house should be? Ikaw pipili. What kind of family do you want to have? Ikaw pipili. Hihipuin ng Diyos yan, pero ikaw pipili. Ayon sa faith mo. Ano nangyari sa verse 30? Okay? At binuksan na kanilang mga mata, at ang kanilang matay nabuksan, at sabi ni Kristo, ingatan yung walang sino mang makakaalam ito. According to your faith. Pag tinanong ka ngayon sa Manta Rain, what do you believe?
Makakagraduate ka? Pag tinanong ka, John Paul, what are you believing? Anong pinaniniwalaan mo, Ate Violi? Anong pinaniniwalaan mo, Camille? Anong pinaniniwalaan mo, Mariel? Am I right? What are you believing? If God can do the impossible, do you believe that? So hindi ka dapat nagrereklamo pag mataas ang presyo ng bilihin. Hindi ka dapat magrereklamo pag merong umaaway sa'yo. Hindi ka dapat gagante pag may nang babas sa'yo. Kasi naniniwala ka na ang Diyos ay may kontrol. Tama? Ba't makikipag-away ka? Ba't makikipagsagutan ka? Tama? Ba't papatulan mo yung nang-aaway sa'yo? What are you believing? Are you believing to go higher in life? Are you believing to rise above your obstacles? Are you believing that you're gonna have health, abundance, healing, victory? Is that what you believe? Tanong kita, pag namatay ang tatay at nanay mo, makakapag-aral ka pa ba? Ha? Anong pwede mo pagmalaki pag wala ng tatay at nanay mo? Pag nawala ng kita at nagsara kumpanya na meron ka, pag wala ng ganansya, right? Naniniwala ka ba na aangat ka pa? Naniniwala ka bang maaabot mo yung pangarap mo? O sasabihin mo, uwian na, wala na. Remember, I told you, okay? I have no father that pushed me to believe God. Na, I have no mom that said, ito gawin mo. No. It's just me and my God. Lord, naniniwala ako. Ito yung bibigay mo sa akin. Ito. May listahan ako ng gusto kong gawin ng Diyos sa akin. Even up to now. Okay? Ito tanong ko sa iyo. Do you believe that you will go higher in life? Na ikaw ay titingalin. Hindi dahil nagbikti ka. May tiningala ay pambira kasi nagbikti. Hindi ganon. Meaning, na-promote ka. Okay? The Lord made you higher. The Lord made your name great. The Lord has blessed you so that you can be a blessing. Hinangaan ka. Okay? Tanong ko sa iyo. What are you believing? You know why I'm asking you that? You will become what you're believing. Magiging ikaw yung pinaniniwalaan mo. Magkanong pera ang gusto mo mahawakan? Kung 5 piso lang nandudukot ka, hanggang 5 piso ka lang. Kung sa maliit na bagay hindi ka mapagkatiwalaan, paano ka mapapakato sa malaking bagay? Tama? Kung hindi ka faithful sa hindi sa'yo, ba't ka bibigyan ng sarili mo? What are you believing? Pag may pinagawa ba sa'yo, anong katwiran mo? Hindi naman akin to, ba't gagalingan ko? Yun nga ang pasyan dun eh. Hindi nga sa'yo, hindi galingin mo para pagsasayo. Alam mo na! Okay? You will become what you believe. Okay? Ano pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kasi ikaw pipili. Okay? You don't need to figure out how God is going to solve my problem. How God will bring it to pass. Hindi mo problema yan. Trabaho ng Diyos yan. It is God's responsibility. Paano niya gawin? Paano ko ma-promote? Trabaho niya yan. Paano niya ibigay? Trabaho niya yan. Your job is to believe. Naniniwala ka ba? Okay? O Luke chapter 16 verse 10. Anong sabi ng Bible? Okay? Verse number 9 muna. Verse number 9. Ano sabi sa verse number 9? At sinasabi ko sa iyo, gamitin mo yung pera mo. Okay? Gamitin mo yung mammon righteousness. Okay? So that your earthly friends will be your eternal friends. Tanong ko sa iyo, saan nauubos ang pera mo? TikTok, tea, kape, gadgets, Shopee, Lazada. 60% of my money goes back to God. Binigay na Lisa sa akin nung Sunday
yung 10% ko kay Pastor Fajardo. Okay? Kasi, from 1991 up to now, kasing edad ni Jap, okay? Nangako ko ng 60%. 10% sa tithes, 10% kay Pastor Fajardo, 40% sa mission. I'm giving 60% to the Lord. From 1991 up to now, it's 30 years, consistently. So natitira sa amin 40%. Tanong ko sa iyo, pag tinignan ko ang gastos mo, may naliligtas ba? Baka mas malaki ang gastos mo sa sarili kesa sa Panginoon. Okay? Pera pa lang yan, ha? Pera pa lang, okay? Verse number 10, anong sabi? Pagtapat ka sa maliit na katungkulan, maliit na gawain, maliit na posisyon, maliit na bahay, bed spacer ka lang, naging tapat ka, magiging faithful ka sa mansyon. Magiging faithful ka sa malaki. Tama? Pag hindi ka tapat sa maliit, hindi ka rin magiging tapat sa malaki. Do you know what you believe? Hindi naman akin to, ba't gagalingan ko? Ang liit-liit na nga, gagalingan ko pa. Mali. Okay? Hindi kailangang mahal ang gamit mo para sabihin mong aalagaan ko. The mere fact na nagkaroon ka ng gamit, alagaan mo, ayusin mo, kasi isang araw, pag nakita na yung consistent mo, bibigyan ka na mas maganda. Okay? Bibigyan ka na mas maganda. Kanina, hindi ko alam kung ano nasuot kong t-shirt. Pagpunta ko doon, sabi ni Freddy, pambihira naman talaga to. Bakit? Yung t-shirt mo na yan, 15,000 yan eh. Loko. 15 yan. To be exact. Bigay ito ni Glenda. Okay? Why would I buy a t-shirt that is 15,000? Sabi niya, pambihira ka. Tapos, nandito ka. Nandito tayo sa firing race, nakabali shoes ka. Pauwi na kami nun. Sabi niya, ano size ng paa mo? Bakit ho? 9. 9? Sukat mo nga to. Sige, okay lang ako. Hindi, ito sa Bali. Kasya sa'yo? Subukan natin. Hindi, kasya. O sige, sige sa'yo na. Imagine, pauwi ka na. Wala naman kayo pinag-usapan. Tapos sukat mo nga to kung kasya sa'yo. Binigay lang yan. Bakit? Sabi ko, kung may bibili na ko, diyan ko lalagay. Lord, ikaw na bumili. Mas magaling ka. Tanong ko sa'yo, faithful ka ba sa tsinelas na Spartan? Meron mo bang Spartan? Ba't ka bibigyan ng Havaianas? Faithful ka ba? Ha? Sa tsinelas mong Spartan, ba't ka bibigyan ng Crocs? Crocs ba yung Crocs? Faithful ka ba sa sapatos na Converse na Chuck Taylor? Yun lang alam ko nung malilit kami. Ba't ka bibigyan ng Jordan? Kung hindi ka faithful dyan, pag naging faithful ka sa maliit, pwede ka maging faithful sa malaki. Ito pa, verse 11. Ano sabi? Okay? Pagtapat ka sa pera, magiging tapat ka sa tunay na kayamanan. Pagiging tapat ka, di ka naging tapat, sino magtitiwala sa'yo ng tunay na kayamanan? Pera lang yan, nataranta ka na. Okay? Pera lang yan, maniningil ka na. Tapos lagi kang magtatatanong, yung bayad mo, di ba? Papaalala mo lagi. Verse number 12. Kung hindi ka naging faithful sa hindi mo pag-aari, ba't ka bibigyan ng sa iyo? What do you believe? Do you understand me? Nung nililinis ko tong church na to, 37 years ago, hindi naman akin to eh. Pero gagalingan ko, bago ko umuwi sa bahay, para pagdating ko ng kinabukasan, papasok ko sa trabaho, nililinis ko muna yung church. Hindi ako full-time. Hindi ako Bible student. Member ako, kanya lang mahal ko yung gawain. Uuwi na ako. Gagalingan ko. Bakit? Gusto ko may magbigay ng sarili ko eh. Pag hindi ako naging faithful sa hindi sa akin, hindi man akin yan, ba't ko iingatan? Yung kotse ni Pastor, iningatan ko yun, lilinisin ko yun, kasi nagugos ako ng jeep. Kailangan malinis din yung kotse ni Pastor. Hindi ko papalikabukan yan. Titignan ko yan, talagang, ano nangyari? God gave me the best things in life.
You will become what you believe. Your job is to believe. Your faith will help you overcome your obstacles. In this point in time, mataas ang presyo, are you faithful with unrighteous mammon? Are you faithful with little things? Are you faithful on things that you don't own? Pinagaganda mo ba yan? Iniingatan mo ba yan? Okay? Would people love to spend money for you? Sabi ko kanina, Noy, am I available? Am I okay with you next week? Ayun po. Pwede ba akong pumunta dyan? Sige po. May mga pastor, okay, sa gabi mag-service tayo. Kasi mag-service tayo para makita ni Pepat yung grand pianong binili mo na 1 million pesos. Pagadian. Yung binili mong silya kay Didit na 160,000 ano? 160,000 na ganyan. Gusto kong pakita at yung silya mong 11,000 na ganyan. In Pagadian City, I want to showcase it, okay? At sa iyo ko sasakay. Pwede bang gamitin kong high-ace mo? Ayun naman, ako okay. Oh, sige. Sabi ko doon sa isa, 29, can you accommodate me in Bukidnon? Sige, kuya. May kinausap na ako iba, ayaw niyang paggamit yung property niya, pero sa'yo daw gagawin. Okay lang sa'yo. Sige po. Is this okay? Yes, pare. Yes, boss. Tol. Yes. Okay. So, how much should I prepare? No. Kaming bahala sa pagkain, sa lahat. Good. Can I have a meeting with your members? Yes. Can we have a conference at that night? Sige. Kasi kinabukasan, I need to go back to Manila ng 30th ng March kasi 31 I'll be in Iloilo. Okay? Kasi ayaw pumunta ni Tatay, Benny, nang wala ako. Sige po. Sabi ko kay Roda, kung makakuha ka, Roda, ng ticket ko from Cagayan de Oro going to Iloilo, hindi na ako pupunta ng Maynila, diretso na ako. Just do that. Because somebody will be picking at me. Tanong ko sa iyo, will they love you? Will they spend money for you? Kasi naging blessing ka. What do you believe? Okay? What is your attitude towards what God has entrusted you? Okay? God does not want you to just have any faith. Any faith lang. God wants you to have a strong, vigorous faith, not a wimpy faith that will collapse when things get tough. Tumas lang ang presyo ng bilihin, nagmura ka na. Hindi lang nabigay yung allowance mo, nagtampo ka na. Hindi ka lang binate, hindi ka lang na-promote. Yung sweldong gusto mo, hindi binigay, nagmaktol ka na. Is that the kind of life and faith that you have? Wimpy faith that will collapse when things get tough? Will you be a quitter? What kind of faith do you have? Tiniis ko. Diba? Narinig niyo yun. Ako, marami kong bracelet. Iba dyan, paapat-apat pa. Anong ginawa ko? Ginawa ko 5. Bakit? Hindi ako tinutukoy mo. 6 to! Hindi ako umalis. I stayed. Bakit? I want a vigorous faith. I want a strong faith. I don't want a wimpy faith. Ano sabi ng Colossians 2:7? Dapat rooted ka. Dapat built up ka. Dapat established ka sa faith. Rooted, built up, established. Kung paano kang naturuan, nananagana sa pasasalamat. What does it mean? Let your roots grow down into God. And let your life be built on Him. Para pag yung faith mo strong, sa katotohanang itinuro sa'yo, magpapasalamat ka. Ano ang lumalabas sa bibig mo na nagkaroon ng gera sa Ukraine, nagkaroon ng pagtaas ng bibig? Anong lumalabas sa bibig mo? Kamote naman, oo. Kasi itong Duterte na to, kasi itong ganyan eh. Is that what you have? Is that what being rooted and built up in Him mean? Is that being established in the faith? But
walang pasasalamat? Bakit puro reklamo? Binigyan ka ng family, reklamo. Binigyan ka ng anak, reklamo. May trabaho ka, reklamo. When will you show that you are rooted, that you're established, you're built up? Kagaya ng ituro, paano yan? You will abound with thanksgiving. Dapat pinalalago mo yung faith mo through the Word of God. He wants you to know the Bible. He wants you to read the Bible. He wants you to listen to the Bible. He wants you to study the Bible. He wants you to memorize the Bible. And you know, He wants you to talk about the Bible. Pag nagsalita ka, ano ang lumalabas? Rooted, built up, established. Ano sabi ng Romans 10:17? So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pag ang faith mo mahina, you're more likely not in the Bible very often. Imagine yung faith mo mahina, ibig sabihin, hindi ka nag-spend ng oras sa Bible. Hindi ka nag-spend dyan. Pero the more you are established in the book of God, the more you're gonna feed your soul, the more you're gonna be strong, the more you're gonna be established, the more you're gonna be rooted. God's word is the soul food. When you spend time in it, binabasa, nakinig, binasa, pinag-aralan, nag-meditate, nag-memorize, in-apply, your faith is growing. God grows your faith in a hard way. Gagamitin niya yung pagkakataong mahihirapan ka. Itetest ka. May nanay kang, may kapatid kang, may kaklase ka, may kasama ka sa trabaho, ibubuli ka. The Lord will allow that. Kanya, while you're reading the Bible, only a little bit each day, meron kang nangyayari sa 24 hours sa araw-araw. How many hours do we have in a day, Ringo? 24 oras. Tama? Ilang minuto kang nagbabasa ng Bible? Ilang minuto kang nagme-memorize? Ilang minuto kang nagme-meditate? Kung halimbawa lagay mo 1 oras. 1 oras, tama? Haba na nun, ha? Tama? Pero yung iba sa inyo, walang 1 oras nagbasa. So meron kang 23 hours na may expose ka sa magaspang na ugali, pangit na sitwasyon, ng bubuling kapitbahay, tama? Kanina, moreng, umakyat kami ng Skyway. Stage 3. Drive, Rene, drive. Biglang sa pagdating doon sa may bayaran na, di ba? Doon sa taas. Sir, tabi kayo. Is there any problem? Sir, bakit po? 86 ho, takbo nyo. Ito po, nakunang kayo ng picture. Ayan po, di ba? Kayo po to? Kayo to? Yung driver ko eh. Oh no, oh no, oh no, no. Kita. Ticket. Hindi na kami nakapag-away. Sige po, may evidence, may evidence. Plate number, bumper, yung driver, andun ako, nakaganon ako. Hindi mo yung t-shirt ko, yun mismo eh. Paano ka patatanggi? Huli! Pero hindi kulong. Bayad. Kanya Friday daw, tutubusin. Hindi ko siya kinakalap. Dinayaan ko lang. Tinitignan ko lang. Iniisip ko, paano kami nag-86? Hindi naman kami nagtulin eh. Sabi ko, the Lord allows these circumstances to check on my attitude. Hindi mo ba ako kilala? Ha? Hindi po. Ako si Joey Sauco, pwede magpakilala. Pwede mambuli, pwede makipag-away. Pero hindi kami nakipag-away, hindi kami nagtanong bakit. What for? The Lord will allow circumstances to challenge you. The Lord will allow things that you don't expect. Tubusin mo itong yung lisensya mo sa Friday. Sumagot si Elena, nasa Ilocos Sur po kami noon. Hindi kami pinapansin.
So meron akong driver ngayon na nasa ospital yung asawa. Meron isang driver na huli. Wala siyang lisensya. So ibig sabihin yan, bukas aalis ako mag-isa. Pupunta ako ng Ilocos Sur, magpipreach ako ng hapon, tapos pupunta ng kinabukasan sa Ilocos Norte, makikipag-meet sa 300 pastor, tapos babalik ako ng Ilocos Sur kasi may preaching ulit ako, tapos meron kaming caravan ng ano, tapos uwi na naman ako. Okay? Magre-reklamo? Di, blessing nga yun, tama? Blessing yun, di ba? Yung gamitin ka, yung message ko, yung hindi mo inaasahan, tama? Sometimes, sabi nila, when it rains, it pours. Babaha, tama? Magre-reklamo? Thanksgiving, bakit? Bakit? Ano sabi ng Colossians 2:7? Rooted, built up, established as you have been taught, abounding with thanksgiving. Are you following me? Tama? May nangyari hindi maganda dahil rooted, established, built up, naturuan, dapat pasasalamat. Hindi yung kamote naman ka. Ano bang ginawa mo? Ano mo naman nandun na si dati, no na? Magsisisihan? Pag built up, root up, established, Lord, salamat. Anong lesson ang matututunan? Ayun eh. Do you have a wimpy faith? Huh? Your circumstances, 23 hours versus 1 hour. Right? Exaggerated yung 1 hour, ha? Exaggerated. Your circumstances are what God most often uses to grow your faith and your character. Gagamitin niya yung uncertain things, undeserved treatment, rude comments, okay? Magaspang na ugali ng iba, gagamitin to grow your faith, to build your character. Ang faith is like a muscle. You don't grow muscle without some sort of resistance. The only way to grow a muscle is by stretching, testing, putting weight on it. Katulad din ng faith. You don't grow in faith by saying, I'm in this here, and I'm just saying, oh God, give me some faith. Your faith will be tested. Kanya gagamitin ng Diyos yung nangyari, yung mangyayari, may mangungutang na hindi magbabayad, may magpaparinig, may magdadabog, may gagamit ng sopa, may mag-iingay pagpasok, okay? Mayroong magbubukas ng CR na hindi tahimik, may magbubunganga, may magsusumbong sa'yo, may maninira sa'yo, may mga bagay kang hindi inaasahan, pero gagamitin ng Diyos yan para makita if you're rooted, built up, established in faith, will you still thank God for that? Because God cares about you so much. God cares about your faith. He will always answer this prayer. What is that prayer? Luke 17:5. Increase our faith. Habang tumataas, ang presyo ng petroleum produkto, increase your faith. Habang binubuli ka, increase your faith. Habang pinariringgan ka, increase your faith. Hanggat hindi mo nakukuha yung deserve mong promotion, increase your faith. Hanggat hindi nagbabago yung asawa, yung anak, yung finances, increase your faith. Make that your prayer, that God will grow your faith through His Word and through the circumstances that will test you. Tanong ko sa iyo, as we close, what is one example of how God has chosen His Word to strengthen your faith? Sa buhay mo, from the time you got saved up to now, paano pinalakas ng Diyos yung faith mo? Ano yan? May natatandaan ka? Okay? How does it make you feel to know
nagagamitin ng Diyos yung circumstansya mo to test your faith. Meaning, pag uwi mo mamaya, ubos na ulam. Pag uwi mo mamaya, makita mo yung cellphone mo na bagsak ng kapatid mo. Makita mo mamaya may nakailam ng computer mo. Makita mo mamaya yung favorite mong damit, tinalimsikan ng sunrocks. Makita mo mamaya yung project mo, kinalkal ng pusa. Makita mo mamaya, yung kinainisan mong tao, sa dinami-daming tao, siya pa nakasalubong mo at nakatabi mo sa jeep. How would you respond? Tapos may magte-text pa. Makikita mo yung ex mo, kasama sila at masaya sila at ikaw nandun sa sulok at nagngunguy-nguy. What physical changes have you seen when you've committed to regular exercising and increasing your faith? Ano nakita mo? Mas matatag ka ba? Mas matibay ka pa? Ano magpapauga sa iyo? Do you have a strong, vigorous faith? Or do you have a wimpy faith that when things get tough, tumitigil ka? Bumibigay ka? Nagmumura ka? Hindi ka na nagsisimba? And you say a lot of bad things. Is that a strong, vigorous faith? Kamusta ka ngayon? Hindi babaguhin ng Diyos ang sirkumstansya kasi ang gusto niya ikaw magbago. Ako magbago. Yung pa rin sila, andyan sila, tutok-sutuksuin ka, hindi yan magbabago. Kasi ang gusto ng Diyos, ako. Ako ang magbabago. Are you growing in faith? Are you increasing in faith? Huh? Are you rooted, built up, established as you were taught? And you are now thanksgiving. Lord, salamat. Hindi ko maintindihan to. Kaninang umaga, nagkaroon ako ng pulikat. Oh! The first thing I did was, Lord, hindi ko alam ba't ako pinupulikat, but I would like to thank you kasi ngayon ako pinulikat, hindi nung nagmumotor ako. Thank you. Okay? Sabi ni ate kanina, ba't ika ka, pastor? Pinulikat ako, te. Buti, hindi ako pinulikat nung nagmumotor. Masakit. Nanigas eh. Hanggang ngayon, masakit. Pero, I say, Lord, thank you. Bakit? May pakiramdam pa ako. Tinalamsikan ka ng kumukulong mantika. Uy, ang sakit. May pakiramdam pa. Hindi ka man dead. Di ba? Lord, thank you. Thank you. Nainis ka. Yung anak mo, nagkalat. Ilang tao ang kilala mong gusto magkaanak, walang anak? Di ba dapat, ay salamat, may anak ako nagkakalat. Pag merong hapagkainan na maraming hugasin, ibig sabihin may kinakain pa kayo. Ilan ang taong wala nang kinakain? Right? You do the things that upset you. You look at what can I say thank you kasi meron ito. Tama? Layo naman ang pinagparkingan mo. Ibig sabihin may sasakyan ka. Babira naman naglalakad tayo. Ibig sabihin hindi ka naka-wheelchair, naglalakad ka. Hinihingal ka. Ibig sabihin, tama ang tibok ng puso mo. Hinihingal ka. Ano yung pwede mong ipagpasalamat? Kasi pag wimpy faith, when things get tough, you complain. Pag wimpy faith, when things get tough and things are not comfortable, you are given na magmura, magalit, maimbierna, mang insulto. What kind of faith do you have? Ikaw ang pipili niyan. Ikaw. Again, sabi ng Genesis 12:2, yung kanina, ano sabi niya? I will make thy name great. I will make you a great nation. I will bless you. And thou shalt be a blessing. Blessing ka ba? Pag pinagpapala ka ng Diyos, dapat blessing ka na. Hindi ka na pabigat. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Salamat sapagkat walang imposible sa iyo.
Wala pong imposibleng sitwasyon na dapat mag-intimidate sa akin kasi lahat ng imposibleng sitwasyon pinahintulutan mo para matuto akong ma-motivate na mag-pray, maniwala, magtiwala, mag-intay, umasa at maging dependent sa iyo. Tulungan mo po na imposible, magiging difficult, hanggang dumating do sa it's done. Ikaw ang gumawa niyan. Hindi ako titigil kasi ayon sa faith ko, I will be a blessing. Ayon sa faith ko, palalakasin mo ko. Ayon sa faith ko, patitibayin mo ko. Na kahit anong mangyari, kunin mo man si nanay, si tatay, dahil nandyan ka, mas titino ako. My job is to believe. My job and my faith will help me overcome my obstacles. Ano ang pinipili mo araw-araw? Will you come at the altar and pray and say, Lord, help me increase my faith. I want to be strong in faith. Dito sa altar, God bless you. Strong, vigorous faith or wimpy faith? Naipit lang ang kamay, nagmura na. Meron lang hinatanggap na sulat o text, nagwala na. Hindi lang tinrato ng tama ng magulang, nagmaktol na. Is that a strong built-up faith? What?